Hiyang-hiya ako, Ate Nelly. Bakit mo naman kasi ginawa yun? Binastos mo ang kaibigan at sekretary mo. Marami pa rin ang mga taong dahil sa tawag ng laman ay nagagawang sirain hindi lamang ang reputasyon, kundi maging ang pagkakaibigan. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Bernie sa ating dunang sa kanyang panahon. Ayun na naman si Kenneth. Ang poging BF ng sekretary kong si Gretchen. Ay, ang swerte talaga ng babaitang ito. Laging may poging sundo. Alapitan ko sila at isasabay ko na para makasama ko si Kenneth. Tiyak namang hindi makakatanggi sa akin si Gretchen. Babe, tara na. Ito na nga. Sana hindi tayo mahirapan sa mukay, babe. Oo. Hello, Gretchen, Kenneth. Ay, kayo pala. Kayo pala. Berna? Iyan ang gusto ko sa'yo, Gretchen eh. Hindi mo nalilimutan ang bilin kong itawag mo sa akin. Siyempre naman po. Good afternoon po. Good afternoon din, Kenneth. Sabay na kayo sa akin. Ay, Para hindi na kayo mahirapang sumakay. nakakaya naman po. Huwag ka nang mahiya. Ay, Ako naman ang nag-o-offer ng help. Pero maaabala ho kayo eh. No, hindi abala sa akin ang mabait kong secretary, Kenneth. wow. Thank you naman, ma'am. O, kaya tayo na. Ihahatid ko kayo sa mga bahay nyo. Narinig kong kumakanta sa room niya ang bunso natin, Adelpha. Mukhang masaya na siya. Nalimot na ang lalaki ng loko sa kanya. Ay, yun din ang napansin ko, Paolo. Mabuti naman. O bakit ka bumuntong hininga? Mas magiging masaya sana ako kung magbabago na siya. Hindi na ipipilit ang pagiging pusong babae niya. Pangarap ko rin yun para sa ating bunso. Dahil maraming beses na siyang naloko. Wala namang imposible sa Diyos. Hilingin natin sa Kanya na tulungang magbago ang ating si Bernie. Ang gwapo niya talaga, Ate Nelly. Ay nako, may bago na naman palang kinalolokohan tong kapatid ko. At ang BF pa ng sekretary niya. Oo, kaya nga medyo nahihirapan ako, ate. Hindi ako gaano makalapit kay Kenneth. Kasi, friend ko na si Gretchen, sekretary ko pa. Talagang mahirap yan. Kaya kalimutan mo na ang feelings na yan, okay? Ano ka ba? Para kang sinamamit, Daddy. Oy, bakit? Puro kalimutan ang sinasabi. Dahil yun talaga ang tamang gawin. Bakit ba kayo ganyan? Ayaw na ba akong maging happy? Siyempre gusto. Pero dapat sa tamang paraan. Eto masakit ito pero sasabihin ko pa rin. Alam mo, lalaki at babae lang ang uri ng nilalang ni Lord. So you mean, hindi ako nilalang ni Lord? Siyempre nilalang ka niya. Nilalang kang lalaki. Kaya lang may lumulukob sa'yo na kumukontra sa pagkalalang sa'yo. At dapat mo yung pagtagumpayan.
Bakit narito ka pa sa terrace, Bernie? Gabi-gabi na. Nagpapaantok lang po, Mami. Akala ko, may problema ka na naman eh. Wala po. I'm okay. Mabuti naman. Ay siya, sige. Maiwan na kita, ha? At pag inanto ka na, huwag mong kalimutang isara yung pinto rito sa terrace. Yes, Mami. Ay, ayoko nang sabihin kay Mami na may nagugustuhan ako uli. Tiyak, sa sermonan din niya ako, katulad ni Ate Nelly. Ay, si Kenneth. Hindi ko siya makalimutan. Ang gwapo niya talaga at macho. Gusto ko siyang makasama. Oo nga pala. Birthday niyo nga pala ngayon, Ma'am Berna. Ikaw ha, magtatampo na ako. Nakalimutan mo ang birthday ko. Sorry po. Kasi ang daming problema ngayon. At sorry din po dahil wala ako regalo. It's okay. Samahan niyo na lang ako na mag-celebrate ni Kenneth. Oh. Doon tayo kumain at uminom sa condo ko. Okay. Ha? Sige po. Okay. Okay ito. Mabubusog na kami. Makakainom pa ng libre. Tulog na sina Kenneth at Gretchen. Mabilis na nalasing. Humihilig pa pala ang babaeng ito. Ay, pag natutulog siya. Well, sorry na lang, Gretchen. Type ko tong BF mo eh. Ang guwapo naman kasi. Nakakagigil. Kahit umihilig, ang yummy pa rin. Teka, mabuksan nga itong pants niya. Wow! Lalo akong na-inlove sa'yo, Kenneth. Wow! Sir? Kenneth, Sir, anong ginagawa niyo, sir? I like you, Kenneth. Kung papayag ka, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Bastos ka. Manyak. Ginagalang ka pa naman namin. Itinuloy na kaibigan, yung pala, hindi dapat. Kasi, Bakit bang... Kenneth! Bakit ganyan yung tsura mo? Bakit mo naman kasi ginawa yun? hiyang-hiya ako. Pinastos mong kaibigan at sekretary mo. Hindi ko napigilan ang sarili ko, ate. Pasalamat ka, hindi ka nila kinasuhan. Pumayag sila sa areglong sinabi ni na Mommy at Daddy. Hiyang-hiya ako sa inyong lahat. Kung ako, kaya ko, Bernie. Pero sina Mommy at Daddy, matatanda na sila. Ate Nelly. Sana wag mong pasamain ang loob nila. Pilitin mong magbago. Ano? Gusto mo pumasok sa seminaryo, anak? Opo, Mami. Pero bakit? Baka po sakaling doon magbago ko. Hayaan mo. Pag-uusapan namin ito ng daddy mo. Anak, hindi maaari. Hindi mo dapat gawing kublihan ng simbahan ng iyong mga problema. Pero Daddy, Tama ang daddy mo, Bernie. Paano kung may magustuhan ka doon? Baka doon ka pa makagawa ng lalong mabigat na kasalanan. Dahil dudumihan mo ang simbahan Daddy, at posibleng maulit mo ang naging pang-aabuso sa akin nung araw.
Ho? Naabuso kayo noon? Oo. 13 anyos lang ako noon pero dahil sa hiya at takot, inilihim ko yun, anak. Nasabi ko lang yun sa mami mo. Kaya pakiusap, anak. Huwag mong takasan ang problema. Hayaan mong samahan ka namin sa laban mo. Hindi ko na po alam ang gagawin ko, Daddy. Mami, pakiramdam ko, pahiyang-pahiya ako. Tutulungan ka namin magbago, anak. Paging matatag nang hindi nagtatago sa problema. Mami, hiyang-hiya po ako sa inyong lahat. Mahal na mahal ka namin. At kahit nagkamali ka pa, hindi ka namin magagawang pabayaan. At kung nakapagbago ka na, at ibig mo pa rin pumasok sa seminaryo, doon, papayagan ka na namin. Talaga, Bernie? Ikakasal na kayo ni Jessica? Oo, Ate Nelly. Kaya isasama ko kayo ni na Mami at Daddy sa pangamanhikan ko. Ang saya ko. Napakasaya ko, kapatid ko. Nagawa mong magbago. Dahil yun sa inyo ng pamilya ko. Tinulungan niyo ako. At higit sa lahat, tinulungan ako ng Diyos. Binigyan pa niya ako ng magmamahal sa akin. Tunay ngang walang imposible sa Kanya.